Kilala ang Mount Etna bilang pinakaaktibong bulkan sa bansang Italy. Mula sa malayo makikita ang puting usok na ibinubuga ng bunganga ng bulkan. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan, hindi matatawaran ang ganda ng Mount Etna. Nababalutan ng yelo ang bulkan na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. Kaya naman ang mga turista hindi nagpaawat sa kanilang ski mountaineering sa dalistis ng bulkan. Ayon sa mga turista, kakaibang experience ang kanilang naranasan dahil sa ipinamalas na aktibidad ng bulkan. Itinaas na ng Department of Civil Protection ng Italy ang alerto sa Mount Etna. Mula sa green alert, ginawa itong yellow alert dahil sa patuloy na pagbuga ng usok ng bulkan. Dahil sa madalas na pagputok ng Mount Etna, itinuturing itong isa sa pinakababantayang bulkan sa Europe. Susunod na ang Abante Pilipinas. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Good morning. Good morning. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Good morning. Good morning. Magandang umaga mga kaabante! Good morning! Good morning. Good morning. Maayong buntag. Good morning. Mapia akapipita pala yan. Mapia kapipita. Yan, yung ating mga kapatid na Maranao. Good morning. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid nating Muslim. Good morning. Good morning. Maayong aga sa inyo ng tanan, mga Ilonggo. Ay, bakit yun na napindot ko? Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Waray, paano ba ang good morning sa Waray? Alam nyo. Hindi ko alam eh. Oo. Sa Romblon, ano ba salita sa Romblon? Waray ba o Juan? Yan. And likewise, yan, Diyos marahinaga sa Indogabos mga tugang. Good morning. Magandang umaga mga Tagalog. Good morning. Sa mga Ilocano, yan, naimbag na bigat kada kayo amin apo. Good morning. Ay, nalagpasan ko yung Kapampangan, ano ha? Mga Kapampangan, yan, mayap yaabak po. Good morning. Oo, kanina mayap abengi. Ngayon, mayap yaabak. Good morning. Ano pa? Ayan, masantos siya kabuwasan sa ating mga kaibigang Panggalatok. Good morning. Ayan, ano pa nakalimutan ko? Yung mga kapatid natin dyan sa Cagayan Valley, ano ha? Oo, nakalimutan ko eh. May listahan ako niya dati, I think. Parang nasa 100 na greetings. Oh. Hanapin ko, nasa file ko yan eh. Para tuwing umaga meron tayong mga nababatin, kahit man lang sa salitang, kahit man lang sa pagbati ng magandang umaga sa wika ng ating mga kapatid na mga katutubo, ano ha? Mga
iba't ibang tawag dito. Ayan, iba't ibang rehiyon dito po sa atin. Ayan, kahit papaano man lang sabihin na, para alam nilang naaalala natin sila. Good morning. Oo, tayo na lang ang hindi naaalala ng iba. Abante Pilipinas. Muli nagpupugay po ang inyong yayamanin sa Exit Swabin tagapagbalitan sa umaga. Ronnie Ramos po, join me until 5:30 in the morning sa kabuuan po ng ating programa. Abante Pilipinas. At of course, tayo ho ay live na napapakinggan sa DWAR Abante Radio, 1494 sa talapihitan ng inyong mga radyo. At tayo po ay napapanood din ng live sa iba't ibang platform sa telebisyon. Napapanood tayo sa Sky Cable Channel 85, sa Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at Cable Link. Dito ho yan sa Metro Manila. At Samsung TV Plus and anywhere in the world basta may Samsung at saka TCL yan basta't nakakonect sa TV ang mga smart TV ninyo na TCL at saka Samsung, pwede nyo kaming mapanood anywhere. And likewise dito sa Pilipinas sa bahagi po ng Kabisayaan at sa Cagayan de Oro City, tayo po ay napapanood sa pamamagitan po ng Romblon Cable. And sa Mindanao, napapanood naman tayo sa atin sa iba't ibang bahagi po ng Kamindanawan sa pamamagitan naman po ng Parasat Cable TV, ang Pagadian Cable TV, Sambuanga, Buenos Dias. Buenos Dias, Zamboanga, mga Chabacano, At isa pa, yung Beautiful Cable TV. Yan, napapanood din po tayo sa mga lugar na sakop ho ng mga pangunahing cable system na yan sa Mindanao. Kasama ho dyan ang Romblon Cable dyan sa bahagi po ng Cagayan de Oro City. Abante Pilipinas. And of course, ang ibang mga balita po natin ay napapakinggan din sa 65 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Abante Pilipinas. At itong pinakamaganda, tayo po ay napapanood na rin sa pamagitan ng online TV, live streaming sa telebisyon, sa cellphone at sa inyong mga browsers. Diyan naman po sa bahagi ng North America, kasama ang Estados Unidos at Canada, sa pamamagitan naman po ng Amation TV. Abante Pilipinas. Ang tanging ad-free TV, dyan po sa North America na nakalaan para lang po sa lahat ng Asian community. Kaya sa inyo po lahat, walang dahilan para hindi tayo magkita-kita at pwede kayong mag-comment live sa pamamagitan naman po ng ating pong mga social media platform, kagaya naman po ng Facebook, binata na. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok at ang dating Twitter na ngayon ay X. Abante Pilipinas. So, okay na. Kompleto na. Dahil kompleto na, diretso na tayo. Alas 4:08 na ho ng umaga. Noong nakalipas na linggo ay bumaha ng luha sa Pilipinas. Actually, hindi lamang ho dito sa lungsod ng Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Sapagkat lumabas ho last week ang resulta ng katatapos po ng nakalipas na 2025 bar examinations. Libo, hindi ko maalala kung ilang libo, pero mahigit 1,000 ho ang nakapasa. At ibig sabihin ho niyan, kung sila'y magtutuloy-tuloy, mahigit 1,000 mga bagong abogado po ang maglilingkod sa atin. Ayan. So, wala hong pinipiling edad dyan. Kasi marami hong instances, naalala ninyo ng mga nakalipas na panahon, na merong mga pumasa sa bar exam na medyo may edad na nag-aral siya, ay medyo late na rin siya nag-aral. Pero sa unang take niya, nakapasa. Di ba ga? So, sa huling bahagi ng kanyang buhay,
ay makapagsisilbi siya sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanyang kaalamang legal bilang isang abogado at tagapagtanggol. Maaaring taga-usig o maaaring tagapagtanggol. Depende yan. Kaya nga sabi nga saan mo ba gustong maging abogado? Public or private practice? Yan. So yan ho ang pinagpipilian. Ganun pa man, sa publiko na lang, napakarami hong abogado ang kailangan ng ating bansa na maglilingkod sa pamahalaan sa ilalim po ng Public Attorney's Office o PAO. Marami hong kailangan dahil sa dami ho ng mga problema ng ating mga kababayan na wala hong sapat na kakayanan na kumuha ng serbisyong legal. Dahil alam naman natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ay mababa na yung 100,000 pesos na acceptance fee. Di ba? Ay yung mga mga payong legal, yan. May bayad din ho yan. Kung ikaw ikukonsulta, kukonsulta ka sa abogado, may bayad din po yon. Yung iba naman ay hindi na nagpapabayad kapag ganun din lang naman, may itatanong ka lang naman, gusto mong matuto, gusto mong malaman ang iyong mga karapatan, ang iyong mga pwedeng gawin. So, yung iba ay lumalapit sa abogado. Yan. Pero, ang problema, yung iba, they can afford doon sa paghingi o pagkuha ng mga payong legal. They can afford that. Hindi naman kamahalan ito. Parang 500 yata or 1,000. The most. Doon sa bawat lapit mo para humingi ng payong legal. Yung legal consultancy. Kaya parang gano'n. Hindi ko maalala kung anong termino Basta't paghihingi ka ng payo sa abogado, yan, may bayad yan. Kung hindi man 500 yata or 1,000. Dati. Di ko na alam. But ganun pa man, napakaswerte ho natin dahil mahigit 1,000 mga bagong abogado ang maaari po nating lapitan sa ating pong mga kinaroroonan. Sigurado kung kahit papano, bawat probinsya at bawat munisipyo ay meron kahit na tig-iisa na bagong graduate o bagong pasa sa bar exam. Doon na lang sa amin sa Pagbilao, Quezon. Mamaya ho ay magiging makapaniyam ho natin si Attorney Maridel De Leon. Yan. Hindi po yung aming graphics at saka yung aming magaling na dancer at magaling na audio engineer. Si Attorney Maridel De Leon ay tubong Pagbilao, Quezon. At isa po siya sa mga nakapasa. And through her, ating kukumustahin mamaya yung kanyang karanasan sa kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang abogado. At ano bang kanyang plano? Ngayon po siya ay nakapasa na sa bar. Hindi pa ho sila mga full-pledged dahil hindi pa sila nakakapanumpa. Hindi ko alam kung saan magaganap yung oath-taking, pero kadalasan niya sa PICC, yung oath-taking, tama ba ako? Kadalasan dyan nagaganap. At pagkatapos lahat dyan. Yung iba naman ay sa kanila ng probinsya. Para hindi naluluwas din Pero syempre, iba pa rin yung ikaw ay mag-go-oath-taking, magte-take out ka sa PICC, hindi ba? Kasama ka ng sangkaterbang mga pumasa sa bar. Ayan. Anyway, ngayon hindi natin alam kung saan magaganap yan. Pero kadalasan nga ay sa PICC. But it depends, Kaya aalamin ho natin, kikilalanin natin itong mga bagong abogado po na ito. Pero yun nga, as I was saying, kailangan ng gobyerno ng maraming mga bagong abogado o ng maraming abogado. Sapagkat kasama ho yan sa trabaho tungkulin ng ating pamahalaan. Naalala ba ninyo, lahat po ng mga inaaresto ay binabasahan ng tinatawag nating Miranda rights. At isa ho dyan sa mga karapatan na yan ay meron kang karapatan na kumuha ng iyong sariling abogado. Kung wala kang kakayanan para sa isang pribadong abogado, the government shall provide you one. Yan, ang sabi. At yan ay sa pamamagitan ng Public Attorney's Office. Kaya lang, meron hong twist, hindi twist, kundi merong catch. Kapag ikaw ho ay merong kaso at wala kang pambayad sa pribadong
abogado, syempre ang takbo mo ay sa public attorney's office. Pero provided na dapat yung iyong kalabang legal, yung iyong kaasunto ay hindi ka na unahan. Kailangan kung magfa-file ka, takbo ka na kagad sa PAW. Sapagkat kapag ikay nauna na, hindi na po pwedeng lumapit yung kalaban mo doon din sa PAW. Mapipilitan na siyang kumuha ng pribadong abogado. Sapagkat magsisilbing conflict of interest sa panig ng PAW. Di ba ga? Hindi pwedeng kalabanin ng kanang kamay ang kanang kamay. Di ba? Hindi pwedeng gano'n, ano ha? So kailangan magkakontra yan, kaliwa at saka kanan. So pagka nauna ka, ay di sa iyo na yung PAW. Yan. Pagka wala naman, naunahan ka, ay maghahanap ka ngayon ng sarili mong abogado. Dahil pagpunta mo sa PAW at sasabihin mo yung kaso mo, siyempre bubuklatin yan, makikita sa record. Ayan, sasabihin ako ay so on and so forth. At sasabihin magkakaroon ng conflict of interest. So, mapipilitan ka kumuha ng iyong pribadong abogado. So, mamaya, antabayanan ho natin yan sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito ng Lunes, 12 sa buwan ng Enero 2026. Abante Pilipinas. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Good morning. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, narito ng ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Lunes, January 12, 2026. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa isatswabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Senator Soto, iginiit na mas dapat pahalagahan ang DBM records kaysa sa Cabral Files. Cabinet revamp, itinanggi ni DepEd Secretary Angara. 2.6 billion pesos na halaga ng Yossi smuggling pinatalupan sa Kamara. 51% ng mga Pinoy feeling poor sa latest survey ng SWS. Ilan lang percent? 51%? Aba ay madami ang feeling poor. Feeling poor. Hindi kasama dyan si Fred. Kami naman mga feeling rich. At Philippine Coast Guard nagsagawa ng radio challenge laban sa mga barko ng China sa Zambales. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 4:17 na ho ang oras natin sa buong kapuluan. Abante Pilipinas. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi na dapat pag-aksayan ng oras ang tinaguraang Cabral Files. Mas nararapat umanong suriin ang mga dokumento mula sa Department of Budget and Management kaugnay ng mga flood control projects. Ang Cabral Files ay umano'y listahan ng mga insertions at kanilang mga proponent na inuugnay sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Soto, mas mahalagang tutukan ang mga posibleng ghost flood control projects sa Luzon, Visayas at Mindanao at yaking mananagot ang mga responsable. Tinalakay rin ng Senate President ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na limitado lamang sa mga opisyal ng DPWH ang maaaring tanungin sa mga pagdinig hinggil sa flood control anomalies. Sa ngayon, wala pang itinatagdang petsa para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng umunoy anomalya sa mga flood control projects. Abante Pilipinas. Ako duda lang bakit inililihis na naman nila? Alam nyo, doon sa DBM file, sa record ng DBM, wala hong nakapangalan doon kung kanino napunte. Ang meron lang doon, di siyempre budget. At itatago ng DBM yan kung kanino ito inirelease. At ang lahat ng yan, ang bagsak niyan ay sa DPWH, yung mga budget na yan. Pero ang importante, malaman sino ang nag-propose nito sa mga lugar na ito. Kaya hindi po pwedeng isa-isang tabi itong Cabral Files. Ako naman, ang aking sapantaha ay sana naman ho ay nagkakamali ako
ang aking sapantaha ay inililihis na nila ngayon ng usapin sapagkat maaaring mayroong secret transaction sa pagitan ni Cabral at saka ng opisina ni Senate President Tito Soto. Ano ha? Huwag natin sabihin direkta na si Senate President Soto. Maaaring yung kanyang opisina. Ayan. Kasi ganyan yan eh. Pag sinabi ng kalaban na, hindi, si Soto yan, sasabihin naman niya, wala akong kinalaman dyan. Baka yung aking mga staff may gumagawa na, may mga gano'n yan, mga palusot yan eh. Eh, ang aking, naalala ba rin nyo, kaya ko naisip yon sapagkat kung inyong maalala, ay tumawag si Yusek Cabral, di ba, sa opisina ni Senate President Tito Soto. At tinatanong kung ano yung kanilang mga insertions, yung kanilang mga kailangang budget para sa kanilang mga constituents. Kasi mga kaibigan, again kung ako inyong tatanungin, hindi ko minamasama yung mga insertions na yan. Basta't ito ay gagamitin sa tama. Okay lang yan. Kasi una't higit sa lahat, ala namang budget ang mga elected officials kung tutuusin. Maliban na lang yung executive department, maliban na lang yung mga local executive department, at saka yung kung ano mang inaalaw sa kanilang ng batas, yung mga miyembro ng lehislatura. Excuse me. Mapa local o kaya ay nasyonal, di ba ga? Pero yung mga department head, bakit kailangan meron silang sarili nilang budget? Liban na lang ang DPWH. Kasi nga, meron silang mga tungkulin o mga trabaho, kagaya ng DepEd. So, siya ang bahala doon sa... Pero, ang implementing agency din yan, DPWH, yung mga malalaking project Department of Agriculture, DPWH din ang in charge, di ba ga? So, unless na meron silang kagaya ng Department of Tourism na meron silang parang infrastructure division, parang gano'n. Now, kung yung maalaala, again, sa akin, walang masama dyan. Basta't ito ay magagamit sa tama. Una, bakit? Kasi yung ating mga constituents, for example, kaya mali din kasi yung mga elected officials natin eh. Habang nangangampanya kung ano-anong pangako ang pinagbibigay eh. Samantalang bilang senador at bilang congressman, ang trabaho mo lamang ay gumawa ng batas kung tutuusin. Kaya lang ay gamitin natin yung term ni Ping Lacson, ni Senator Ping, na naging tradisyon na, nakasanayan na. Ayan. Pero walang batas na nagsasabing gano'n. Di ba? Bawal nga, hindi ba? Kaya nga hindi niya tinatawag na insertion. Sa tawag nila dyan ay amendment. Pagkakampi. Pagkakalaban ay insertion. Ganon. Again, ako ang sang-ayon ko dyan ay naaayon sa pangangailangan. Dahil ang ating mga kababayan ay kahit papaano, nag-i-expect yan, mga kako man o hindi, nag-i-expect yan na kahit papaano matutulungan mo sila. Yung ating mga local government units. Totoo yun. Kasi, imagine, tingnan mo, sa barangay na lang, for example, ewan ko lang kung ibinigay na ni Mig Zubiri, pero halimbawa na lang, yung isang barangay, hindi ko nabanggitin yung barangay, makikita naman niya sa record nila, yung isang barangay sa bayan ng Baler, nagkataon na si Senator Mig Zubiri ay nandoon sa kaganapan ng Philippine Hispanic Friendship Day. Kasi doon ginaganap kadalasan yan eh. Yung Philippine Hispanic Friendship Day, doon ginaganap yan sa Baler. Ay, syempre nandun siya. So sinamantala ng ilang mga barangay officials ng Baler na lumapit at humingi ng tulong kay Senator Mig Zubiri. Hindi ko lang alam kung naibigay na. Naibigay na ba? Parang Andy. Naibigay na ba? Kailangan kasi nila, wala silang sapat na budget para dyan eh. Wala silang budget. So kailangan nila ng mga computer equipment para sa kanilang barangay. Isang barangay yung binabanggit ko. And the rest, yung ibang barangay, may kanya-kanya din pangangailangan. Inuuhan ito. Ngayon, hindi naman pwedeng tumanggi, hindi naman makaka-oo ang sino man kung walang budget at hindi ka naman pwedeng tumanggi dahil kailangan nilang tulong mo, so gagawa ka ng paraan. So, saan ka kukuha niyan?
Di ba ga? Diyan kinukuha yan kahit papano. Ihingi halimbawa, si Gob, Senator, kailangan namin ng ganito. Wala na kaming malapitan. O, ubos na yung budget namin. Baka pwedeng bigyan mo kami ng 2 kilometrong national highway. O pwede yun. Nasa bahala na si Senator na makipag-usap sa DPWH. Sasabihin yan, DPWH, bigyan nyo nga ng project yung Baler. Kailangan nila ng to. Siyempre, paglapit nun, may sulat, may kasamang plano, etc. at program of works. Ando na yun. Pipirmahan na lang yan, lalagyan na lang yun ng pirma ni Senator kung sino mang senador. Wala naman silang pera. Kanina nila kukunin yun. Yan. So, kahit papano, doon yun. Alright? So, kaya sa akin, okay lang yan. Okay lang, basta't gamitin sa tama. Ang masakit kasi, nitong nakalipas na taon, may mga insertion na, sobra-sobra na yung insertions, wala pang nangyaring project. Yon ang talaga namang nakakabwisit. Hindi ba ga? Nawala yung... yung pera naubos, pero wala naman yung pinaglalaanan. Samantala, most wanted sa Munti, arestado. Yari ka ngayon. Mabante sa balita si Abante reporter Janze Makahilas. Abante Pilipinas. Janze! Bumagsak sa kamay ng batas ang isang lalaking nasa most wanted list ng mga otoridad sa kanilang ikinasang manhunt operation sa Muntinlupa City. Kinilalang akusado sa alias na Gilbert, 36 na taong gulang, number 3 station level most wanted person. Dinakipang akusado sa Barangay Putatan sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Muntinlupa City Family Court Branch 8 para sa kasong acts of lasciviousness in relation to child abuse law. Itinakda ng nasabing korte ang piyansang 180,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ako si Janze Makahilas. Abante! Abante Pilipinas. Thank you, Janse Makahilas. Magating sa oras na alas 4:26 ng Umaga. Walang inaasang cabinet revamp si Department of Education Secretary Sanyang Gara base sa kanyang pakikipag-usap kay Executive Secretary Ralph Recto sa isang panayam sa paglulunsad ng Agap-ay sa Quezon City. Sinabi din ng kalihim na nakausap niya ang Presidential Management Staff at itinanggi ang balasahan sa Administrasyong Marcos na unang napaulat sa politico.com.ph. Gayunman, sinabi ni Angara na he serves at the pleasure of the President. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na wala pang magaganap na pagbabago sa opisyal na pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abante Pilipinas. Basta ako, naniniwala na basta may usok, may apoy. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Wala ka naman dapat ikabahala kung maganda naman ang performance mo. So, wala kang dapat na ikabahala. At saka tama naman, he serves at the pleasure of the President. So, kung ano maging desisyon ng Presidente. Pero, kung meron man ho dyan, dalawa lang ang talagang target dyan. Dalawa lang. Si Herbosa at saka itong si Frasco. Ayan. Kasi ang tingin nila, pumuposisyon si Frasco. Kasi doon sa kanyang mga promotion. Tourism promotion na ang bida ay siya. Abante Pilipinas. May baga ang sagwa, no? 428. Inihain sa Kamara de Representantes ang House Resolution number 636 upang imbestigahan naman ang malawakang smuggling ng sigarilyo at ang epekto nito sa kita ng gobyerno at kalusugan ng publiko. Tinukoy ni House Ways and Means Chairman Miro Kimbo ang pagkakasakote sa 32 truck na naglalaman ng mahigit 2 bilyong halaga ng sigarilyo sa Batangas at Malabon. Dahil kung hindi maharang o naharang, ay magdudulot ito ng 875.16 na milyong pisong pagkalugi sa buwis. Anya, ang operasyon ng PNP ay nagpapatunay na nananatiling malaking problema ang organized smuggling. Di ba? Di ba? Trillion? 3 years? Na dapat agad aksyonan upang maprotektahan ang lehitimong negosyo.
Layunin ng investigasyon na suriin ang umiiral na pulisiya at parusa at tukuyin ang mga hakbang upang masawata ang smuggling at mapanatili ang patas na kalakalan. Abante Pilipinas. Hindi ba ga? Tama naman. Oo, organized cigarette smuggling lang yung tinutukol din. Pero yung organized smuggling, di ba? Ang Pilipinas ngayon ay kilala bilang isang organized corruption syndicate. Government. Abante Pilipinas. Sagwa, ano ha? Oo, dapat hindi lang ho yung hindi lang yung yung organized cigarette smuggling. Dapat lahat. Kaya lang wala na hong maaasahan sa gobyerno na ito. Kanino ka pa magsusumbong? Pag nagsumbong ka, kakasuhan ka. Abante Di ba? Pilipinas. Kim-kimin mo na lang. Samantala, tayo pumapasok ngayon sa ikalawang bahagi ng ating programa. Kaya stay tuned. Break muna tayo. Makalipas ang unang bahagi ng programang Abante Pilipinas. Diyan muna kayo. I shall return. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Umarap sa Billionaire News Lumapit sa Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka nakadress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Magwawakas na ang telecast ng Annual Academy Awards o mas lalong kilala sa Oscars sa 2029. Ang Oscars ay taong-taong napapanood sa ABC Network na pag-aari ng Walt Disney mula pa noong 1976. Pero sa mga nakalipas na taon, bumaba na ang rating o nababawasan ng manonood ng Oscars sa telebisyon. Nasunod yan ng paglipat ng maraming mga manonood sa streaming platforms mula sa TV. Hirap din naman ang ABC na makabawi sa gastos sa telecast ng Oscars kaya minabuti nilang bitawan na lang ito. Dahil dyan, nagpasya mga organizers ng Oscars na mag-livestream na lamang sa pamamagitan ng YouTube pagsapit ng 2029. Mananatili muna sa ABC ang telecast ng Oscars habang sa pagsapit ng kanilang 100th anniversary sa 2028.
ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang serbisyo publiko. Makialam, makiisa, makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Abante! Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Ay, good morning. Sino nakatutok ngayon? Wala pa. Aba, ay masarap ang tulog. Actually, masarap talagang matulog. Malamig eh. Usually, gumigising ako 1:45. Ayan. Para medyo maka inat-inat muna ng konti. Maka-stretch ng konti. May nagising ako 2:30 na. Hindi ko narinig yung alarm. Masarap matulog. Oo, malamig. Anyway, sa inyo lahat, tayo po'y patuloy na naririnig sa DWAR Abante Radio at napapanood sa iba't ibang television platform. Ano, ha? Kasama na rin po ang yan, wala tuloy yung ating mga social media platforms. Yan. Ang Facebook, YouTube, Instagram, X at TikTok. Pwede ho kayo mag-comment, ha? Para nang sa ganun ho ay mabasa natin yung inyong mga pagbati. Yan. Diyan sa... Ako, ay, anong oras ba ngayon sa Germany? Guten Morgen? Or yung hapon? Limutan ko na yung gabi. Guten Morgen lang sa umaga. Anyway, 4:38 ang oras natin sa buong kapuluan. Diretso tayo sa ating mga umabanteng balita. Maliit na delegasyon lamang ang bitbit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ngayong Lunes, Enero 12. Kabilang sa inaasang makakasama ng Pangulo sa kanyang working visit para dumalo sa Sustainability Week at ay sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, Acting Finance Secretary Frederick Go at Overseas Workers Welfare Administrator Patricia Yvonne Conanon o si PY. Ang Abu Dhabi trip ng Pangulo ay mula Enero 12 hanggang 14 batay sa imbitasyon ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Wala pang impormasyon kung may pagkakataon para makasama ng Pangulo ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE. Sa kanyang biyahe, dalawang mahalagang kasunduan na nakatakdang saksihan ng Pangulo na magiging malaki ang pakinabang ng mga Pilipino. Abante Pilipinas. Hindi ko alam kung lahat ay mayroong increase ng sweldo. Kung nyo maalaala, yung aking pinsan na si Loretta dyan sa Kuwait ay nagtanong kasi nabalitaan daw nila na magkakaroon ng increase ang kanilang sweldo. And it was confirmed by DMW, by a staff from DMW. Si Sir Frank Cresma, na ngayon ho ay nasa tanggapan ni Secretary Hans Kakdak. Humihingi tayo ng interview kay Secretary Kakdak pero mukhang dadalawin na lang natin sa opisina dahil alas 5 ng umaga, tulog pa yung mga yan. Di ba sabi nga ni PBBM, kanyang mga gabinete hindi na halos natutulog. Abante Pilipinas. Kung matulog man yan, ay di siguradong very late na. So at 5 o'clock in the morning, tulog pa yung mga yan. So naiintindihan natin yung mga bagay na yan. Naiintindihan natin yung kanilang sitwasyon. Kaya siguro ay ating dadalawin na lamang sila doon sa kanyang tanggapan. However, ay nabanggit naman ho sa atin na yes, there is an increase sa kanilang sweldo, yung mga taga-Kuwait. Yun lang ang naitanong ko. Hindi ko na klaro if it is going to be a general increase in salary sa mga OFW. If it is an increase in salary of all OFWs. Yan. Ay hindi natin alam kaya hindi ko na itanong yun. So, from $400, magiging $500 na daw po ang sweldo dyan sa Kuwait. So, magandang magandang progreso. Pero mechanics, etc. So, kailangan pa rin natin itong bagay na, sabi nga nila, you can visit DMW website para i-verify ang may kaugnayan sa magandang balita na ito para sa ating mga OFW. Now, why I'm saying this? Kasi, una, sa tingin ko ho ay kung may mga ganong pangyayari dyan po sa ibang mga bansa sa gitnang silangan, kagaya nga ho ng Kuwait, ay palagay ko ay maaari din natin, maaari itong i-replicate sa iba pa. At total, nando naman si Presidente, pupunta si Presidente ngayong araw dyan sa UAE, sa Dubai at saka sa Abu Dhabi, magandang pagkakataon ito para madiscuss ng Pangulo kay Sheikh Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Yan ho yung yung kakausapin niya. Siya ay nag-imbita sa Pangulo. So magandang pagkakataon na rin ito. At magandang balita yan para sa ating mga kababayang OFW if that may happen. Now, kung kasama na yung Abu Dhabi at iba pa mga bansa diyan sa increase ng sweldo na kagaya doon sa Kuwait, baka naman pwedeng mapag-usapan ng leader sa leader na medyo mataasan pa ito ng kaunti. Sa halip na 400 to 5, from 400 to 500, baka naman pwede niyo gawing at least $550. Abante Pilipinas. Kasi parang pasasalamat na natin ito sa ating sa mga OFW. Yung ating mga kinikilalang mga modern day hero. Bakit? Una, sila ngayon ang ating pangunahing source ng income ng bansa. Kaya maayos ang sitwasyon ng ating ekonomiya. Sila na lang. At pakunti-kunti doon sa ilang mga pinagkakakitaan ng gobyerno. At ilang mga investors at iba pa sa koleksyon, pakunti-kunti. Pero ang pinakamalaking isa sa mga malaking contributor ngayon ay remittance mula sa mga OFW. Baka pwedeng natin to, baka pwede nating isegue ng kaunti yung ating mga usapan, Total, kung nagawa ngang i-bypass ni PBBM yung mga otoridad noong nakaraang ASEAN Summit, di ba? At nilapitan si Xi Jinping para kamayan
ng hindi dumadaan sa tamang protocol, ay baka pwedeng daanin niya sa biro. Total, yung karamihan sa kanyang mga cabinet secretary ay magaling magparinig, magaling magbiro. Unang-una dyan, si John Vic Remulla. Abante B. Hindi nga lang ang kasama. Hindi nga lang ang kasama. Abante B. Pinas. Samantala, sa iba pang umabanteng balita, mahigit na o ginagamit umano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isyo ng maanumalyang flood control projects upang iligaw ang atensyon mula sa iniimbestigahang pagbebenta ng kanyang mega franchise nang walang pahintulot ng Kongreso ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon sa kalihim, naharap si Leviste sa Ombudsman, naharap si Leviste sa investigasyon kaugnay ng umano'y paglabag sa mga panuntunan ng prangkisa matapos ibenta ang isang national franchise na hindi dapat ginagawang negosyo. Anya, sinisikap lamang ng kongresista na iligaw ang issue sa pamamagitan ng flood control controversy. Tinukoy ng Ombudsman ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Leviste noong 2013 at binigyan ng 25 taong mega franchise noong 2019 para sa mga solar-powered microgrid sa mga lugar na kulang sa supply ng kuryente. Noong 2023, ay ibinenta ni Leviste ang 14.6 billion shares ng SP New Energy Corporation sa Meralco Power Gen sa halagang humigit kumulang 18.26 billion pesos. Binigyan diin ni Remulla na kailangan muna ng pahintulot ng Kongreso ang ganitong bentahan. Inihayag din niya na umaabot na sa 84 o 84 ang kaugnay na kontrata ang nakansila na posibleng magdulot ng malubhang epekto sa supply ng enerhiya ng bansa. Abante B. Pinas. Si ano ba? Hindi, parang si Ombudsman Boying Remulla. Hindi si John Vic. Si John Vic yun nandun. But anyway, yan ho yung yan yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Ang franchise, kahit na ho sa broadcast, yung franchise, hindi ho yan pwedeng ibenta. Bawal yun. Kasi yung franchise, isang batas yan eh. Pag ginawa ang franchise, hindi ho yan isang uri ng certificate or ng katibayan o kung ano man. Pag ginawa yung franchise, ang title kagad niyan is Republic Act something numbers, ganon. Republic Act 1, 2, 3, 4, 5. Franchise granting Mayor Sebastian Tolentino the authority to build, operate, and blah blah blah. Radio station, television station, and cable, etc. Kung ano man yung nando sa franchise na pwede mong gawin sa broadcast, sinasabi ko within the Philippines and anywhere in the Philippines. Yan. Pero hindi ka national. Iba naman yon. From Metro Manila to parang gano'n, nalimutan ko na. Pero it is a Republic Act. Oo, hindi ho yan basta-basta. Kaya kailangan dumaan, tama naman, kailangan dumaan yan sa Kongreso. Pero gusto kong malinawan please, enlighten me or turuan ninyo ako. Yung tungkol dito sa pagkakaroon ng solar power sa mga bahay. Kasi kung di ako nagkakamali, para ikaw ay magkaroon ng solar power, dadaan yan sa Meralco, kukuha ka ng business permit, etc. etc. Bakit ay ninyo? Kasi ibibenta ninyo o bibilihin ng Meralco yung kuryente na naproproduce ng inyong solar system na babawasin naman sa inyong bill. Kaya kadalasan dyan, zero bill. Yung kuryente, wala ka nang babayaran kasi parang na-offset nung kuryenteng galing sa solar system mo, papunta naman sa Meralco. Yan. Ay, gano'n na nangyayari. So, please, enlighten me. How does it work? Ayan. Yung kagaya niyan, maintindihan natin yung ganyang sitwasyon. Samantala, alas 4:49 ho ng umaga. Walastik, Padre Pamilya, tegi sa pananaga sa Kidapawan City.
Suspect tumbok na. Anong ibig sabihin nito? Alamin natin ang detalye ng umabanteng balitang yan mula kay Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June, may buntag. Mayroon na umanong natutumbok ng mga person of interest ang Kinapawan City Police Office sa posibleng responsable sa karumaldumal na pagpaslang sa isang padre de pamilya sa nabanggit na lungsod. Sinabi ni City Police Chief Police Lieutenant Colonel R.J. Celestes, personal grudge ang natutumbok nilang motibo sa pagpaslang sa biktimang si Jerry Valdivieso, 56 na taong gulang, residente ng Barangay Sudapin. Ang biktima ay natagpo ang nakahandusay at halos mapigtas ang leeg nito sa tama ng saksak at pananaga noong madaling araw ng Huwebes. Dagdag ni Celestes, lumabas din sa investigasyon at mula rin mismo sa pahayag ng pamilya ng biktima na may nakaalitan ito bago nangyari ang insidente. Ayon sa opisyal, patuloy nilang pinaghahanap ngayon ang naturang mga POI para mabigyang linaw ang sinapit ng biktima. Ito si June Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. May mga report pa ba tayo dyan? Pwede nating ipasok. Tuloy-tuloy na natin. Oo. Sige, i-ready mo lang. At diretso na tayo sa ating mga balita. Alas 5, mag-guest natin si Attorney Maridel De Leon. Ano ha? Mamaya, mga 4:55, pakicheck nyo na lang yung Zoom para makaready na. Alright, 4:50 in the morning! Mahigit hong mayorya ng pamilyang Pilipino ang kinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap sa pagtatapos ng 2025. Sa resulta ng ginawang survey ng Social Weather Station o SWS mula November 24 hanggang 30, lumabas na 51% ng mga pamilyang Pinoy ang nirate ang kanilang sarili o na ginraduhan ang kanilang sarili bilang poor. Mas mataas ito ng bahagya sa 50% na naitala sa kaparehong survey noong Setyembre. 37% naman ng mga respondent na nagsabing hindi sila mahirap na halos kapareho ng 38% na naitala sa nakaraang survey. Nananatili naman sa 12% ang ikinukonsidera kanilang sarili na nasa borderline o yung tinatawag na borderline poor. Abante Pilipinas. Saan tayo kasama doon, Yorme? Sa poor, not poor, o borderline poor? Hindi. Kasi ano yan parang deklarasyon yan Alam mo yan? Spiritually, it's like a spiritual declaration. Pag sinabi mong ikaw ay mahirap, baka nga maghirap ka kasi yung enerhiya, something like that, maaaring sumunod Kaya nung araw, ang lagi kong binabanggit pagka ako'y nagpapakilala, ang inyong abang lingkod. Oo, aba na mahirap pa na. Mahirap pa, aba pa. Wag naman, sabi ng aking kaibigan, tanggalin mo na yan. Paano mo dinideclare sarili mo na mahirap? Ayan. Kaya ang tawag nga, hindi ko rin masabing mayaman sapagkat ayokong maging mayaman. Dahil kung minsan, ay nadadala tayo ng kayamanan Naliligaw. Kaya tama lang, dito na lang tayo. Para nang sa ganon, tawag dito, sakto lang. Sabi nga nila, okay lang, sakto lang. Abante Pilipinas. Tama na yung yayamanin. Yayaman pa lang. Ngayon, kung hindi man tayo yumaman, at least, lahat na nasasalubong ko sa daan, kala nila mayaman tayo. Pero okay lang yun. Kasi, it's parang hinahatak mo yung positive energy. Dahil baka bukas makalawa, maging milyonaryo ka na nga. Abante Pilipinas. Nagsagawa naman ng radio challenge ang Philippine Coast Guard laban sa 2 barkong may bandila ng China sa karagatan ng Zambales. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, naganap ang insidente habang nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng search and rescue operation para sa isang nawawalang mangingisda. Dagdag pa ng opisyal, namataan ang mga Chinese-flagged vessel na nagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Dahilan upang magsagawa ang Philippine Coast Guard ng Radio Challenge upang igiit ang soberanya ng bansa.
Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China, hindi itinigil ng Philippine Coast Guard ang kanilang operasyon at ipinagpatuloy ang paghahanap sa nawawalang mangingisda. Samantala, itinanggi naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang pahayag ni Tariela at iginit na wala umunong katotohanan ng mga aligasyon at tinawag pa itong gawa-gawang kwento. Abante Pilipinas! Ay, ngayon, pagalingan na lang sa inyo kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba ka? Basta ako naniniwala na ang China at saka Pilipinas hindi dapat maging magkaaway. Dapat maging magkaibigan ito. Oo. Kasi, unang tigit sa lahat, China ang dati nating kasama noon pa eh. Bago pa dumating ang mga Kastila, mga Chinese na ang ating kabarteran, yung tawag dito, yung ating kasama sa kalakalan. Bakit natin nasabi? Abay, panahon pa nila Dato ba o Raha humabon? Meron ng mga porsilanang plato. Wala pa mga Kastila noon. Di ba nga? Dato humabon. Yung mga panahon na yan, panahon nila, ang tawag dito, nila Lapu-Lapu. May mga porsilana na. Saan galing ang porsilana? Alahong ibang gumagawa niya ng mga panahon na yan, kundi mga inchik. Abante Pilipinas! Inaresto naman ng Bureau of Immigration ang 83 dayuhang lumabag sa batas sa isang raid sa Baclaran, Pasay City. Ito'y bilang pagpapatupad sa direktiba ni Pangulong Marcos na protektahan ang mga Pilipino manggagawa at negosyo. Kabilang sa mga nahuli ang 68 Bangladeshi, 14 na Chinese at isang Indian. Karamihan ay lalaki, bagamat ang ilan ay mayroong valid na visa. Nagsasagawa sila ng retail trade na pinagbabawal sa ilalim ng batas, kabilang ang 18 na may turista lamang na mayroong tourist visa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, ang pagkakaroon ng visa ay hindi automatikong karapatan na magtrabaho o magnegosyo sa bansa. Lahat ng nahuli ay dinala sa BI custody para sa dokumentasyon at deportation proceedings. Abante Pilipinas! Kailangan kasi merong mag-a-apply ka, tapos bago ka mag-apply ng working visa, ay merong kumpanya na lehitimong kumpanya dito sa Pilipinas na tatanggap sa'yo. Pero yan nga yung sa tingin ko dapat natin ngayon. Kung ito'y na may mga trabahante, labor force, ay wag naman, tama lang yung ginawa ng BI. Pero kung sila ay nagninegosyo dito sa Pilipinas at nakakatulong naman, nga lang wala silang sapat na dokumento, maaaring hindi rin sila nakakapagbayad ng buwis or whatever na whatever is due to the government. Pero kasi ang hirap eh. Gusto mo pumasok dito sa pagnenegosyo kung ikaw ay tawag dito foreign investor pero maliit lang ang iyong kakayanan. But you may add or contribute doon sa employment. Di ba ga? Sana mapagbigyan. Ang problema, hindi ka pwedeng magmay-ari ng sarili mong negosyo sa Pilipinas ayon sa umiiral sa saligang batas. Di ba ga? So, palagay natin, kailangan na talaga na magkaroon ng pag-a-update ng ating konstitusyon. Abante Pilipinas! Alas 4:57. Ipinag-utos ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa Land Transportation Office na suspindihin ang pagkumpiska ng driver's license sa mga kaso na may kinalaman sa traffic violations. Ayon sa DOTR, ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na linawin at ayusin ang mga patakaran sa paghuli ng mga traffic violator, lalo na sa mga kasong kinukumpiska ang lisensya ng driver. Sa memorandum na inilabas nitong Biyernes, Enero 9, inatasan ni Lopez ang LTO na suspindihin agad ang pagkumpiska ng lisensya ng mga nahuling driver at muling suriin ang lahat ng kaugnay na isyu upang matiyak ang pagkakapare-pareho sa lahat ng umiiral na patakaran. Binago rin ng kalihim ang dating patakaran sa pag-aayos ng traffic apprehension cases. Umula sa dating 15 calendar days, ginawa na itong 15 working days upang mabigyan ang gobyerno at ang publiko ng sapat na oras upang malutas ang mga kaso. Gayunman, kahit suspendido ang pagkumpiska ng driver's license, ilalagay pa rin sa alert status ang lisensya ng violator. Kapag hindi naayos ang kaso sa loob ng 15 working days, automatikong masususpindi o mababawi ang lisensya ng driver.
Epektibo kaagad ang bagong memorandum ayon sa DOTR. Abante Pilipinas. Malinaw yun, ano ha? Hindi na kayo pwedeng mangolekta o mangumpiska ng lisensya. Pero kung kayo may traffic violation, ay syempre markado pa rin kayo. Mamamarkahan pa rin yung record ninyo na 10 years, mababawasan yan. Ako, awa ng Diyos. Nung chinek ko nung isang araw, 0 pa. Wala pa akong traffic violation. Abante Pilipinas. Kaya pag nag-renew ako sa 2031, 10 taon pa rin yung lisensya na makukuha ko. Matagal-tagal pa, hindi ba ga? Pero, isingit ko lang direct bago ako mag-break. Ihabol ko lang. Nabanggit kasi yung DOTR. Yusek Viado. Ay, teka muna. Si Viado nga. Hindi. Si Lopez. Oo. Sir, baka naman pwede ho ninyong i-considera yung senaryo na maglagay ng mga tauhan sa mga terminal na merong kakayanan o otoridad para mag-issue ng special permit. Bakit eka ninyo? Kasi sa mga araw ng linggo, ito ho, hindi ho ito gawa-gawa lang, kasi sa mga araw ng linggo, ang mga terminal puno. Mga terminal puno, uuwi ng probinsya o kaya ay yung babalik ng Maynila. So kadalasan dyan ay sa mga probinsya. Yan. Anong nangyayari ngayon? Ako, para lang ako makabalik dito sa Maynila ng Sunday, kailangan kong pumunta kailangan ko nang pumunta ng San Pablo. Bakit? Kasi sa Santo Tomas, hindi ka na makakasakay ng maayos, puno na eh. Pagdating pa lang galing San Pablo, puno na. Ay yun ng galing Lucena, pagdating ng San Pablo, puno na rin. So nangyayari, hindi ka na makakaupo. So you have to waive your rights. Tatayo ka na lang hanggang Maynila from San Pablo. Teka muna, magbabayad ka ng sapat tapos nakatayo ka lang, di ba ka? Kawawa naman. Sayang naman yon. Alright. Ang purpose, kaya maglagay tayo doon, para yung mga truck na nakaparada doon, na ang ruta ay iba, pwede natin silang bigyan ng special permit. Halimbawa, ang mga nakaparada ngayon doon, mga biyaheng Cubao. Ang pasahero, Santambak, puro papuntang Buendia. Kasi ang nangyayari dyan, yung lahat na galing Lucena, doon ka ngayon alatsambang sasakay. Walang bus na nanggagaling mismo sa San Pablo. That is the problem. Meron daw ilan, pero hindi pa ako nakaranas. Abante Pilipinas. Bueno, di pa ho tayo tapos. Meron pa ho tayong 30 minuto at sa ating pagbabalik ay ating pong mga kapanayam ang isa sa mga maswerteng nakapasa sa 2025 bar examinations na pagkatapos ng kanyang mahabang lakbayin. Gaano katagal? Kumusta na? Gaano katagal ang inyong ginawang paghahanda and how was the journey becoming a lawyer? Di ba ga? Matagal din, ito, classmate ko, simula kinder. Pakita ko ba yung picture namin ng kinder para Wag na, pangit ko dun eh. Mas pangit pa ako kay Kulapo. Anyway, dyan muna kayo mga kabante. Magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino.
ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, makialam, makibahagi. Ako si Jos Ignacio, Dexter Ganibe, Mavic Trinidad, Ryan Veloban, Abante! Abante Pilipinas. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 5:06 ng umaga. Diretso na ako. Para di masyadong puyat si attorney. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Attorney Maridel De Leon. Bar passer from Pagbilao, Quezon. She is one of the thousands who passed the bar examination last year. Anong buwan yun? Setyembre ba yun yung exam ninyo? Anyway, good morning, attorney. Morning, Kuya Ron. Ayan. At kumusta ang pakiramdam after you learned that you passed the 2025 bar exam? Ilang take? This was my 7th, to be exact. Wow. Talagang kailangan paghandaan, ano ha? And how long? Kasi pag-graduate mo, it might take you like 10 years, hindi ba ga? Sa law. Pagkatapos magre-review ka pa ng 1 taon. Tapos magbabar for the first time. Meron mga swerte nakakapasa kagad, ano? Pero talagang meron naman na inaabot na ng talagang kagaya mo. Meron pang higit pa sa 7 beses, ano ha? Makuha lang yung pangarap. But ngayon, nakuha mo na ito. Pwede ba ikwento mo sa amin, how was your journey waiting for this moment na ikaw ngayon na isa ng abogado? Well, hindi pa full-fledged kasi hindi ka pa nakakapag-panumpa, ano ha? Ano na lang ba hinihintay mo para ikaw maging full-fledged na abogado? The oath-taking? And the roll signing. Okay. All right. So, we have to sign the roll of attorneys. Okay. On February 6. So mga ilang araw, ilang buwan pa ito? Less than a month. Less than a month. Okay, wala naman pala 1 buwan. So at least, ready na ba ang iyong De Leon Law Office? matagal na, Kuya Ron. So, matagal lang ready. Naluma na. Di ba? Nakahintay sa atin. Di bale, andyan na yan. Magkakaroon na uli ng malaking pagbabago. So again, how was your journey waiting for this moment? Yeah, before I finally got my DAT, habang journey. It took me almost 15 years because meron akong 5 years na gap dahil sa pandemic. So it took me almost 15 years finally hit my DAT. Masakit, mahirap, at lalo na magastos. Okay. Kaya lang hindi ko kayang bitawan Kasi nga sabi ko, simula maliit pa lang ako, ito ng pangarap ko hanggang sa namatay ang parents ko. There was a time na
I saw my mom in my dream. Sabi niya sa akin, "Kumusta anak? Abogada ka na?" Tapos yun, bigla na lang akong nag-decide na kailangan maging abogada ako. So the next day, nag-enroll ako. And took up my law school sa Inverga University. Dito na sa Lucena. Ay, dyan na sa Lucena. Yes. Nag-graduate ako 2010. From 2006 to 2010. My pre-law is, syempre, MASCOM, alam mo yan. Sa Tapos, Philippine Women's University. So, nag-mascom ka, tapos may polsay pa, pinaka-prelo mo. Hindi na. So, yung ano na, yung mascom na. May isa ka lang na pre-law, so MASCOM yun. That's 4 years. Yes, 4 years, and then another 4, Bachelor of Laws. So, to be exact, ay 8 years. Okay. And natapos ko naman siya. Natapos ko siya within 4 years, yung law. Yun nga lang, siguro hindi ako prepared for the bar that time. Masyado pa akong... Siguro may hinihintay. Alam mo yun, minsan yung hindi ka pa dyan. Ito muna ang trabahuhin mo. No? Yun ang lalo na kapag ka ikaw ay isang mananampalataya. Talagang you put everything into the Lord's hand. Diba? So bahala ka na, Lord. So kahit na anong gawin mo, hindi ka makalusot kasi hindi ka pa para dyan. May time para sa'yo. And that's it. Di ba ga? So you got it last year. Now, my time talaga. Kasi I took the bar, you know, Ron, first day of my bar, that was my birthday. So sabi ko, Lord, wala po akong hinihingi sa'yo. Ito lang, sapat na po. Ayun. So at least. Now, medyo since kinder, magkakasama na tayo, di ba ga? Hanggang high school. Magkahiwa-hiwalay lang tayo, high school no college. Pero, we must admit, medyo nagkakaedad na rin tayo. So at our age, ano pa yung sa tingin mo ang maa-accomplish mo pa bilang isang abogado? Ano pa yung plano mo? Ano yung bukod sa pagiging abogado, ano talaga ang tina-target mo bilang isang abogado? Yes, good question, Kuya Ron, ha? Siguro, sa haba ng pinagdaanan ko, ni minsan hindi nagbago yung aim ko talaga kung bakit kinuha ko tong law school na to. My aim is just to extend my hand sa lahat ng kailangan ako. Yun lang. Okay. Sabi ko nga sa'yo dito sa atin, kulang na kulang ang abogado. legal. Oo. Sa pagbilaw pa lang yon. Sa pagbilaw pa lang. I will be ready to extend my hand. Okay. Well, pero doing that, hindi ba mahirap naman siguro kahit papaano pinapangarap mo rin na medyo makabawi-bawi ka naman doon sa nagastos mo. Hindi ba? Kaya lang, if you're going to just extend your hands, lalo na for the needy, how are you going to, to refund? Or ano bang termino doon? Di ba? ROI. Di ba? Investment. Hindi ko, wala sa priority ko muna yun ngayon, Kuya Ron. Pero magiging ipokrita ako kung sasabihin ko sa'yo na ayoko namang kumita. So, ang aking naiisip ngayon ay, syempre, enjoyin ko muna yung life ko as a lawyer. At kung ano man ang maihahatid ko sa kanila, yun lang muna. Pero in the end, madali naman mag-isip na 'di ba? Na syempre gusto mo rin magtagumpay. Pero this moment, Kuya Ron, talaga, sa totoo lang, I am already accomplished as a mom. My 3 kids are all college graduates. So may apo ka na ba? Wala. Bakit gano'n? Ako'y 8 na. Ba't ikaw wala pa? Wala. Kakakasal lang ng isa, kaso wala pa, walang swerte. Wala pa. Yun naman ang i-aspire ko, maging lola. Darating din yan. So, yan ba'y nangangahulugan na
sa pagiging isang full-fledged lawyer mo, you will be joining the group of yung mga pro bono or sa PAW? Ano sa tingin mo? Marami akong natatanggap na invitations para mag-join ng kanilang pro bono advocacy. So, siguro, most probably mag-join ako doon, pero siyempre, since handa na nga yung law office ko, sabi mo So, siyempre, gusto ko rin maging private practicing lawyer. Private practice. Oo. Pero kung ano ang dumating, malugod na malugod kong tatanggapin. Yan. Kasi Ang mahalaga, binigay na sa akin. Diba? pinagkaloob mo ng lahat kay Lord. Di siyempre, kung anong mangyayari, si Lord na rin ang bahala. Ngayong nandiyan ka na, probably, binigay sa iyo ng Panginoon niya dahil meron kang kailangang gampanan ngayong panahon na ito. Yes, I know. Kaya sabi ko, eto na po Lord, handa na po ako. Reporting for duty po. Yan. Alright. Now, ano ang iyong maisi-share? Any advice or anything that you could share doon sa mga magtatapos naman ng abogasya ngayong taon? Yeah, magandang tanong, Kuya Ron. Siguro isa ako sa mayroong talagang masasabi sa mga gusto maging abogado. Based on my experience, hindi siya garden of flower. So sabihin ko na sa inyong lahat, hindi siya ganong kadali. Mahirap ang pagdadaanan ninyo. Pero mag-aral kayo. Sa isang araw, sabi ko nga, sa isang araw, isang provision lang ng batas, itatawid kayo. Kahit hindi kayo ganun kagaling sa memorization, isang araw, i-inspire mo yung sarili mo. Mag-memorize ka ng isang provision na gusto mo at alam mong magagamit mo sa iyong daily life. Okay. Minsan nga, Kuya Ron, yung alam mo yung mga plate numbers ng sasakyan? Yan. Yung plate numbers ng sasakyan, inire-relate ko yan. Bakit? Kunyari, yung 2207. Okay. Sa civil law, mayroong ganun. Kasi in civil law, we have 2,270 provision. So, i-recall ko yan, ano nga ba yung Article 2207? Ganun. So, ganun. Ganun ko kagustong maging abogado. Kaya, sabi ko, siguro po, ginawa ko na ang lahat. Nasa iyo na po ang huli. Kaya, wag lang puro aral. Siyempre, maglaan din ng isang oras sa isang linggo kay Lord. Kung hindi niyo araw-araw, maglaan kayo kahit isang oras kay Lord. Sa loob ng isang linggo, hindi kayo mabibigo. Ibibigay sa inyo sa tamang panahon. Pero, well, with that, anong tawag dito? Yung mga kinakaharap ng bansa ngayon. In our current situation, sa tingin mo, saan ka po pwedeng lumugar sa mga crisis at issue na kinalalagyan natin ngayon? Lalo pat sabi mo nga ay you might join some advocacy groups, yung mga pro bono, nagbibigay ng libreng serbisyong legal, na minsan na umaabot pa ito hanggang sa litigasyon, Yes. Libre talaga hanggang sa matapos yung kaso, di ba? But it takes a lot of tawag dito yung sakripisyo di ba? Sacrifice and courage. Oo. So sa tingin mo, saan ka po pwedeng lumugar sa mga panahong ito? Sa mga panahong ito, Kuya Ron, since yun ang advocacy ko, doon tayo sa tama, doon tayo sa patas. Kung lalapitan ako at merong magsisik ng aking legal advice at alam ko sa sarili ko at magsasabi siya ng totoo sa akin, at least sa akin muna as the counsel, ilaban ko siya. Kahit pa wala siyang kakayahang lumaban sa mga malalaking isda na babanggain niya, ilalaban ko siya. Kahit ako pa ang maghirap. At kahit pa ang mag-support sa kanya in any other terms, gagawin ko, Kuya Ron.
if only to find out the real truth. Yan ang pagbilawin. Correct. Laging winner, di ba ga? Pagbilawin, correct. Oo, laging winner kasi pagbilaw winner, di ba? Ayan. Anyway, well, maraming salamat sa iyong maikling panahon, ano ha, bagamat pinuyat kita. Alam ko dapat ganitong oras tulog ka pa. No. I wake up 4 to 4:30 every day. Talaga? Kasi sisimba ako. Okay. That Ayan. is daily, Kuya Ron. Akala ko sign of aging. Pwede rin. Sign Pwede of rin. aging. Sige. Alright. Well, again, congratulations, attorney. And dalangin ko yung tagumpay mo sa mga nalalabing panahon natin dito sa mundo at yung mga sakripisyo mong ilalaan para sa ating mga kababayan. Indeed, napakaraming kailangan. Sa pagbilaw pa lang, kailangan natin ng maraming abogado. Hindi dahil sa maraming kriminal, kundi talagang maraming usaping legal. Lupa, relasyon, di ba ga? Relasyon ang very popular ngayon. Di ba? Oo, relasyon ang very popular ngayon. But anyway, again, any parting words? Baka meron akong hindi na itanong that you would like to share to our kababayans and doon sa iba pang mga nag-a-aspire maging abogado. As my parting words, basta hawakan nyo ang pangarap nyo. Huwag na huwag nyong bibitawan. Kasi walang hindi ibibigay ang Panginoon. Lahat ng pagsisikap mo magkakaroon ng magandang bukas. Maraming salamat po sa inyong dasal, sa inyong suporta at laging paghawak sa akin, especially to my family, my sisters and brothers. Maraming salamat sa inyo, higit sa lahat, sa 3 anak ko na hindi kailanman nanghina ang loob sa paniniwalang ang mami nila one day magiging alagad ng hustisya. Iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, classmate, insan, kaibigan. Oo. Yeah. I'll see you soon. Since everything. Yeah, correct. Si Attorney Maridel De Leon, mga kaibigan, hindi naman sa kung ano pa man, siya ang lagi namin valedictorian. Siya ang laging presidente. Kasi siya ang lagi, malakas ang loob na ito, nangaaway talaga to eh. Nangaaway. But anyway, again, thank you and good luck. Good luck. Salamat. Attorney Maridel De Leon, isa sa mga nakapasa, pagkatapos ng mahabang pasensya, ng mahabang paghahanda, ay nakamit na niya ang kanyang pangarap na maging isang abogado at tumulong sa mga pagbilawin. Dahil ang mga pagbilawin, pagbilaw winners, yang mga yan. Thank you very much. 5:21 na ng umaga. Narito muna ang front page headlines ng pahayagang una sa balita. Ito po ang Abante na 38 taon na ho nating kasama at pinagkakatiwalaan sa balitaan. Headlines ng pangumagang tabloid na Abante ngayong January 12, 2025. Abante Pilipinas. Patapa, walang kahihiyan. Leandro Leviste, ninegosyo, prangkisa. Ayon ho yan kay Ombudsman Boying Remulla. Sinisiyasat na ho ng Department of Justice ang solar energy firm na itinayo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa ulat ng paglilipat ng prangkisa na walang approval ng Kongreso. Wala kang kahihiyan, anong klasing tao yan, anong klasing Pilipino yan. National franchise, renewable energy critical to the national life. Lang yan sa mga naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Abante Pilipinas. Isa pang headline ng Abante, gugulong na ang pagdinig ng panukalang anti-political dynasty sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara de Representantes. Ayon kay at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, ang anti-political dynasty kabilang sa 17 panukalang sinusulong ng Legislative Development Advisory Council or LEDAC kung saan tumatayong chairman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abante Pilipinas. Headline naman ng pahayagang Abante tonight,
Pinsan, pinatumba ng kaanak. Todason, 21 taong gulang na binata habang sugatan naman ang pinsan nito matapos silang pagbabarliin ng dalawang lalaki na umani kasabwat ng kanilang kaanak na may kasong pagtutulak ng droga sa Quezon City noong Sabado ng gabi. Isa pang headline ng Abante Tonight, Ping Lacson, naamoy gapangan sa flood control scam. Hindi sinasantabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang posibilidad na may nangyayaring pag-uusap umano sa pagitan ng ilan sa mga nasa sangkot at mga dating inhinyero ng Department of Public Works and Highways na dawit sa flood control scam. Ginawa ni Lacson ang pahayag kasunod ng exclusive report sa agenda ng Billionaire News Channel na bumaliktad umano si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at iginiit sa counter affidavit nito na wala siyang kinalaman sa ghost flood control projects at kickback scheme. Ano yung sinuli mo na 100 million? Yun lang ang tanong, ano ang sinuli mo na 100 million? Saan galing yan? Ba't ka nagsul? Ano ka, namigay ng 100 million? 40% naman, no? At yan ang ating mga front page headlines ang pahayagang Abante at Abante Tonight. Bitin, hindi ba ga? Kaya bilhin na ho ng kopya ng Abante at Abante Tonight sa inyong mga paboritong news stand. At kung wala naman, ala ho tayo magagawa, kundi para kayo'y updated at lagi hong nakakatanggap ng mga totoo at umaarangkad at umaabanteng balita, ay di mag-subscribe na kayo sa Abante at Abante Tonight News Online. Ronnie Ramos, Abante Pilit. And with that, maraming salamat mga ka-Abante sa ngalan po ng ating mga nakasama sa control. Andyan si Mayor Baste. At saka si Brian. Andyan ho si Fred, si Jason, si Ace dyan sa editing room. At andyan din ho si Jam, dyan sa newsroom. At sa inyo lahat, ang ating mga nakasama sa labas ng himpilan, Janse at sino pa? Si June Mendoza. Ako naman po ang inyong yayamanin. Sexy at swabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos, magbabalik bukas dito pa rin sa programang inyong inabangan tuwing madaling araw. Samantala, tabayanan naman po ninyo ang Walang Atrasan with Benji Alejandro. Susunod na! See you again tomorrow! Bye! Abante Pilas. Kulitan. Hindi ko na. Alam mo? Ang alam ko, pinasok siya sa madilim.